Inabot ang kanyang kamay, tumalon siya pasulong. Sumigaw siya, kinukuha ko siya. Pagkatapos ay ibinalot niya ang kanyang mga binti sa leeg ni Yipiang na nagpula sa kanya. Swoosh! Mabilis na nahulog ang buhok ni Jimmy at umupo siya sa walang karanasan na pretty boy, nakasakay sa kanya. Hawak ang gourd sa kanyang kamay, sinabi niya na namumula, sorry, medyo magaspang. Oops! Babae ako, masyadong mainit, pinagpapawisan ka. Sa isang puno sa malayo, isang anino ang nagtaka. Hindi ba't sinabi nila na pagkatapos uminom ni Jiwi, papatayin niya ang sinumang lalaking nilalang? Bumantong hininga ang assassin na nakaupo sa sanga bilang pagkumpirma, kaya, kasinungalingan pala iyon. Sumulyap sa kanan, sinabi ni Ju, nangangamoy ako ng baho ng mga demonyo. Dahil alam mo na ako, si Ju, pa rin ang nakatayo sa ika-79 na pwesto sa Heavenly Board, nangangaas ka pa ring lumapit at ayalay ang iyong buhay. Nanginginig si Xiang Yuan sa takot, iniisip, siya ang pinakamalakas na G sa Demon Slaying 5 Ghosts. Buti na lang, espesyal ang lahi ko at kaya kong itago ang aking demonic nature. Nakatingin sa nakakatakot na si Yipiang, kinumpirma niya, kung sasabihin ko sa taong ito, masisira ang mundo. Lumipad si Ju patungo sa mga halaman gamit ang kanyang lightness skill at pagkatapos ay sumigaw. Sa ilalim ng mga talam ng Demon Slaying 5 Ghosts, walang demonyo ang makakaligtas. Dahil nandito ka na, huwag mo nang isipin na makakaalis ka pa. Ngayon ay pinagpapawisan na sa takot ang assassin, iniisip, kahit na makatanggap tayo ng rescue signal na ipinadala ni Shen Yuan, kahit na ang Heaven Board Powerhouse ay kaya nating iligtas si Shen Yuan. Ang galing! Bigla, naguluhan ang mukha ni Ji, lumaki ang mga mata. Bumagsak siya sa lupa, nagsusuka, iniwan si Yipiang at ang iba pa na walang imek. Ang mga assassin dudes na sinusubukan iligtas si Shen Yan ay sumugod pasulong. Nakita nila si Zinggi na nakahandusay at naisip nila na pwede nilang agawin ang bata mula sa mga braso ng mahinang lalaki. Inilabas ni Yipiang ang kanyang espada na parang boss at sumigaw, kaya't kinidnap niyo ang mga bata, ha? Galit ako sa mga human traffickers. At sa bilis ng kidlat, bam! Hinati niya ang dalawang demonyo sa kalahati. Ang mga lalaki na lumulutang sa hangin ay parang, wow! Tatlo na ang patay. Nag-freeze sila, nakaupo sa sanga. Sinimulan nila ang ganap na walang ideya na pag-uusap na ito. Nakita kami ni Xiang Yuan sama na paparating para iligtas siya, ngunit bakit hindi siya nagre-react? Nakuha ko. Handa na siya para sa perpektong pagkakataon upang umatake kasama namin. Lumaki na si Shen Yuan sama, hindi tulad dati na nagpapanik siya sa lahat ng bagay. Si Shen Yuan, na halos maduraj sa bisig ng malaking lalaki, ay sumisigaw sa loob, lumaki ang puwet ko. Hawak ako ng halimaw na ito ng mahigpit. Magpanik ang puwet mo, hindi ko kayo kilala. Biglang, bumuhos ang madilim na ulap at nagsimulang umulan ng malakas. Itinapon ni Yipiang si Shen Yuan sa itaas ng kanyang ulo upang gamitin siyang kalasag. Si Yip ay parang, dude, kakatapos ko lang maghugas ng buhok. Ayaw kong mabasa. Samantala, si Shen Yuan ay nagmomonologue sa loob, sinisubukan ako ng lalaki na ito. Kailangan kong manatiling kalmado, hindi ako pwedeng magpanik. Kailangan kong ngumiti. Ang mga nagel iligtas ay parang, bakit hawak niya si Shen Yuan ng nakataas? At bakit nakangiti si Shenin? Isang henyo ang sumagot, nagsisignal siya sa atin. Kailangan nating panatilihin ang ngiti hanggang sa huli. Ang kabataang ito ay marahil ubos na ang lakas. Ang huling pag-ayo ng espada ay marahil kinuha ang lahat ng kanyang enerhiya. Nakatayo sa field, si Yipiang ay parang, bakit nakatayo lang ang mga tanga na ito? Kinuha niya ang kanyang espada at sumugod. Xiao ba, asikasuhin natin ang mga traffickers na ito. Nginis siya ng mayabang na demonyo, mahina siya. Kunin siya, may dala siyang bata, ngunit si Yipiang ay gumagalaw na parang badass. Kung saan man siya pumunta, mabilis na nahahati ang mga lalaki sa mga puno. Sumabog ang kagubatan sa mga hiyawan ng kamatayan. Mission accomplished. Ginagamit niya ang kanyang kingdom para lumipad. Si Z, na nakaupo pa rin sa lupa, ay tumangala at sinabing, ang Yipiang na ito ay medyo kahanga-hanga. Iinom ako sa kanya hanggang sa bumagsak kami. Sa paglapag niya, isang maswerteng nakaligtas na demonyo ang nanginginig sa takot. Naramdaman ni Yipiang ang tingin, at agad na umikot.
Mabilis na tumakbo ang tatlong demonyo na Nagel iligtas, sumisigaw, galit na aso. Xiang Yuan sama, wala kaming silbi, hindi ka namin mail iligtas. Babangon kami muli, ngayon lang pinansin ni Yipyang ang bata. Xiao ba, okay ka? Iniisip ni Xiang Yuan, sinisubukan niya ulit ako. Tingnan kung nagmamalasakit ako sa aking mga alipin. Ikinabat niya ang pinaka-cute na ngiti na kaya niyang gawin. Bouncy Tiger, Happy Rabbit, Carrot Snatch. Nagdilim ang mukha ni Yip. Iyon ang unang natutunan ng bata na ito. Patuloy na kumikilos ng bouncy si Xiang Yuan. Carrot, iniisip ni Yip, hindi ko dapat kinanta ang mga nakakatakot na kanta sa Earth. Nakatago sa mga palumpong, humakbang si Bishin. Isang napaka-promising na kabataan. Alam kong hindi ako nagkamali. Sumilip mula sa likod ng puno, siya ay nasa sabik. May pag-asa ang aming kompetisyon. Ipinaliwanag ni Yipyang, sumasali lang ako sa team para makapasok sa Lulon Ancient City. Hindi na ako tutulong pagkatapos nyon. Huwag kayong umasa. Doon, pinipilit ni Zingi na inumin si Shenyan. Hindi ko kayang hayaang may ibang uminom ng masarap na bagay. Nangangahas ka pa ring lumaban. Nagpumiglas siya at sinubukan niyang kumbansihin ang sarili, pagpasensyahan. Kailangan niyang maging mapagpasensya. Sinabi ni Yipyang, sa totoo lang, si Xiao ba ay marunong nang magsalita ngayon? Salsalan mo pa siya, kahit na tumutulo ang luha, kailangan pa rin niyang magkunwaring ngumiti at pagkatapos ay masakit na naisip sa kanyang puso. Sa pagkakataong ito, buti na lang, nakatakas ang tatlong nakaligtas, at tiyak na ililigtas siya. At idinagdag niya, 2 pang tigre na gustong tumalon at isang magandang kuneho na kumakain ng carrot. Sa kanyang puso, siya ay ayaw. Sa kanyang buhay, siya ay isang santo at bayani. Bakit niya kailangan tiisin ang ganoong kahihiyan? Sa sandaling ito, nakatayo sa tabi niya, pumalakpak si Ban at pinuri, sa wakas, lumaki na si Xiao. Itinaas ang nobela upang basahin, naisip ni Yipyang sa sarili, dapat ko bang habulin ang tatlong nakatakas na iyon? Hindi, babasahin ko na lang ang Yan Ziyang na binili ni Shu para sa akin. Lumitaw ang imahe ni Sheer na dala ang nobela, ito ang espesyal na kinuha ko mula sa Say City. Ito pa rin ang avatar version ng Yan Zan Charming. Sa loob ng mga palumpong, nagtutulungan ang mga tumatakas na demonyo. Patuloy lang sa pagtakbo, huwag kang huminto. Sa paglapag sa lupa, sumigaw ang leader sa takot. Ang kabataang iyon na walang anumang cultivation ay talagang nakakatakot. Bigla, sa malayo, lumitaw ang isang figure ng isang dalaga na nagsasabing, gaano nakakatakot. Nagtanong si Dong Fengxing na may sugatang balikat, kasing nakakatakot ba ako? Nakita ito ng tumatakas na demonyo at sumigaw ng sabay-sabay, Dong Fengxing, ang malaking demonyo. Bakit ka nandito? Sugatan siya, hindi man lang niya sinubukan itong itago. Oo, sugatan ang babae na ito. Kailangan niyo akong ailay ang inyong sarili upang gamutin ako. Pagkatapos ay sumunod, huwag kang mag-alala, hindi sasakit ng kaunti. Agad pagkatapos, binuksan ng maliit na demonyo ang kanyang bibig at sinipsip ang lahat ng mga demon ghosts. Ang lahat ng lakas na iyon ay mabilis na pumasok sa noo ni Dong Fengxing. Nasaktan ako ng iyong tsuan kaya't ang pagsipsip sa inyo ay karma lang, baby. Biglang, bam! Isang bugzo ng kapangyarihan ang tumama kay Dong Fengxing. Naghilom siya at tumingin sa likuran habang tumatakbo. Boom! Muli siyang tinamaan at bumagsak sa mga bato. Si Chuan, na nangunguna sa pangkat, ay sumigaw ng mayabang, Dong Fengxiang. Lumabas ka rito, may utang ka sa akin na paliwanag. Si Chuan, pinatay mo ang napakaraming alipin ko. Sa malawak na bukas na kalangitan, ang pamilya Chu ay mukhang nag-uusap na langgam. Dong Fengxing, hindi ka nakikinig sa mga utos ng Demon Lord. Lumabas ka rito, gusto ng master na linisin ko ang buong lugar na ito. Nakatingin mula sa ibaba, nagpaplano si Dong Fengxing. Linisin ang buong lugar na iyon. Maaalarma nito ang organisasyon. Nagkukubli kayo bilang mga tao upang sumali sa kompetisyon. Ayaw nyo namang masira ang inyong cover, di ba? Hawak ang kanyang sugatang braso, kinuha niya ang damsel in distress card. Napakadami ninyo na nagkakaisa laban sa isang mahinang babae. Napaka-ungentlemanly. Nagsalita si Chuan ng may sarkasmo, kaya't magkaiba ang tao at demonyo.
Lumabas, si Dong Fengxing ay isang mahina at maliit na babae lang, ha? Siyempre, may nagpapulala ng sitwasyon kapag maganda ang pakiramdam ng mga tao. Sinabi ni Dong Fengxing nang hindi kumukurap, Cho Chen, pinupuri mo ako. Ang Crimson Moon Demon Lord ay personal na pupunta sa kompetisyon na ito. Hindi inaasahan ang iyong pagpatay sa kanya, ngunit ang kanilang buhay ay walang kabuluhan sa kanya. Huwag mo nang abalahin ang iyong sarili sa mga hamak na ito. Hindi mapigilan ni Chu Bing ang pagtatanong, Dong Fang X, ano ba ang sinusubukan mong gawin, baliw na babae? Si Chuan Chu ang Dong Fang ay umakto lang. Nang misteryoso, na lalong nagpa-curious sa kanila. Ano ang sinusubukan gawin ni Chuan? Hayaan mong hulaan ko, may anak ang Dragon Lord at ang Holy Infant ay may nawawalang bahagi ng human bloodline. Hinahanap na ito ng buong Demon World. Patuloy siyang naglalabas ng pain, sinusubukang hulihin si Chuan. Ang gantimpala ay nakakatukso, ngunit ito ay hindi nababagay sa iyo, Chuan. Hindi ka pupunta rito para lang doon, di ba? Isang kuha ng nayon na may mga bahay ang lumitaw kasama ang isang monologue. Ang 15 nation sect competition sa rehiyon ng Eastern Origin, ang Lulan Treasure ay bukas sa pagkakataong ito. Tiyak na mahalaga ito sa mundo ng demonyo at tao, kaya't si Chuan mismo ang narito. Nagdilim ang mukha ni Chuan. Dong Feng, marahil ikaw ay medyo baliw, ngunit matalas ka talaga. Bakit ka narito at nagpapakasyay? Sumagot si Dong Fengxing, kailangan nating mga babae sa edad natin na magpakasal minsan, di ba? Ngunit para makasal ng maayos, kailangan mo ng magandang dowry. Kaya, paano kung kunin ko ang kayamanan na hinahanap mo, Chuan, at gamitin ito bilang aking dowry? Ganap na nawala sa sarili si Chuan. Your Majesty, huwag sayangin ang oras sa baliw na si Dong Fangxiang. Hindi natin siya maaaring hayaang sirain ang mga bagay. Papatayin ko siya ngayon. Pinaalalahanan ni Chuan, kunin siyang buhay. Ang Death Team Carriage Spawn ng Chuan ay buong kumpiyansa na inihayag, nakuha ko. Itatabi ko ang ulo ng baliw na babae na ito para sa isang soul refining. Nagtawag siya ng isang petang na may utos, kunin ang kanyang ulo. Ang malaking petang ay sumugod diretso kay Dong Fengxing. Sino ang tumatanggap na tawaging baliw? Ang baliw na kagandahan ay pinag-krus ang kanyang mga daliri at sumigaw, sino ang baliw? Hindi ako masaya dyan. Bilang parusa, hihilahin ko kayong lahat sa impyerno kasama ko. Pagkatapos ay isang malaking pagsabog ang nagpagulo sa lugar. Umilag si Chuan sa pagsabog at ngumisi, nag-self-destruct siya. Mas kalmado si Chuan. Nagpasabog lang siya ng isang clone at tumakbo palayo. Hayaan mo siya. Oh, kung talagang gusto ko siyang patayin, patay na siya sa loob ng 3 segundo. Magaling siyang humanap ng mga kayamanan kaya't isipin mo siyang isang kasangkapan sa paghahanap ng kayamanan sa lulan. Pagkatapos ay nagsimula siyang magplano kasama ang kanyang mga kapatid. Kung makukuha natin ang bagay na iyon, masisimulan natin ang plano ng human extinction sa loob ng 3 taon. Susunod din ang Dragon Lord sa Your Majesty. Kung pag-uusapan, nakakuha kami ng tawag para sa tulong mula sa anak na Holy Infant ng Dragon Lord. Ngunit ang mga alipin na pumunta upang iligtas siya ay namatay lahat. Pagkatapos ay nagdilim ang kanyang mukha at nagpasya na huwag pansinin ang benepisyo, asikasuhin lang ang sitwasyon doon. Ang Dragon Lord ay may 108 anak, ang 9 na pure-blooded sons lamang ang mahalaga. Nakikita pa nga niya ang iba bilang pagkain. Gusto ko sanang subukan sila. Si Chumo na tahimik lang sa lahat ng oras ay sa wakas ay sumingit. Batay sa aming intel, ang Wuji sect na nagligtas sa ulo ng Demon Lord sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya ay lumalahok din sa kompetisyon at maaaring lumitaw din si Yip Chen. Si Chumo Chuan ay tumingala sa kalangitan at mayabang na sinabi, ang aking walang silbi na maliit na kapatid na si Ju. Napakasakit ng puso ko para sa kanya. Napagpasyahan na, pagdating natin sa Lulan Ancient City, lalamunan ko si Yip Chen ng buo at titingnan ko kung ano ang lasa niya para sa aking patay na kapatid.